Magandang gabi mga ka-Legendary-cans. Welcome back po dito sa aking YouTube channel. Nandito na naman nga po ako si Gandara, ang ka-Legendary-cans po ninyo na maghahatid ng mga latest update and fresh happening single po sa TVJ and Legit Darry-cans. And for tonight's video nga, ang ating pong pag-uusapan ay patungkol po dito sa tatak ng na production, creative department ng TVJ or ni Miss Jennifer. Grabe nga po ka-Legit Darry-cans, nilunod po sa katotohanan ng TVJ ang Tape Bulaga. But anyway, bago po natin simulan yan, ang balitaan, nais ko po munang magpasalamat sa walang sawa po ninyong pagsuporta at pagtutok sa atin pong mga updates. And kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe dito sa ating YouTube channel, don't forget to click the subscribe button and notification bell para maging updated kayo sa mga susunod po nating vlog. And para naman sa ating pong mga commentors, narito po ang mga napili nating i-shoutout tonight. Shoutout and magandang gabi nga po mga ka-Legit Darry-cans dito kay Mark Aglorens Macas, magandang gabi. Miss Jen De Hocus, magandang gabi. Sir Manuel Poinse, magandang gabi. Sir Romy Obispo and Angelo Acosta. Lahat po ng yan ay matatagal po nating subscriber, kaya lubos po ang aking pasasalamat sa inyo. Sir Joey Boy Stevens na napaka-active, Sir Roy Michano Mogol, napaka-active din po nitong Legit Darry-cans, ni Miss Pauline Angel, maraming salamat. Naku, hindi ko po kayo maisa-isa lahat, pero alam niyo naman po siguro kung gaano ako nagpapasalamat sa inyo. Anyway, dumako naman nga po tayo ngayon at pag-usapan ang atin pong mga update ngayong gabi. And unahin na nga po nating pag-usapan ito pong patungkol kay Miss Pauline Luna Soto. So bukod sa birthday po niya, ay nagkita rin po pala sila ni Taki sa Japan. Grabe nga yun. So parang nakakamiss po tuloy yung mga kaganapan, yung mga palabas nila, Taki noon, sa Itbulaga. Yung before mag-Itbulaga guys, with the bass. Grabe. Nakakamiss. Ang ganda rin po kasi sinusubaybayan ko po yun, mga ka-OG. After ganyan, meron pong nilalabas parang code ba ng TVJ yon. And then, pag nanood ka po nun, before mag-Itbulaga, pag Itbulaga na, i-email mo lamang yon at mananalo ka. So, nakakamiss mga ka-Legit Darry-cans itong si Taki. Napakagaling din itong umarte, pero syempre meron din pong mga priorities. Samantala, pag-usapan naman po natin ka-OG itong patungkol sa pagdating po ni Ellen. Bukas mga ka-Legit Darry-cans, yes, bukas na po yan. And ang katanungan nga po natin dito, pa-comment lamang po sa baba, survey lang guys. Palagay niyo po ba may kasama po or may bit-bit pong original Darry-cans itong si Ellen pagbisita po niya sa EAT? Kagaya nitong si Papa Ethan, bit-bit po niya si Jimmy Saints, na ikinabigla naman po talaga nating lahat. So, pa-comment lamang po sa baba kung meron po kayong mga kotob, mga ka-Legit Darry-cans. Siyempre, para mas bongga ang atin pong Saturday's tanghalian. Samantala, pag-usapan naman po natin itong tila nangangamoy yung movie ng TVJ. So, ano po kaya mga ka-Legit Darry-cans ang project na tinutukoy po dito ng Viva Artist Agency? So, sana movie po ito. Pwede rin teleserye para po sa TV5 pero hindi naman po nagteteleserye na sila Boss Joey, ang TVJ. Sitcom? Ano ba? Kasi naalala ko po dito sa TV5 na Raffy Tulfo in Action, bago po magsimula ang EAT, nung mag-guest po sila dito, nilinaw po ni Tito Sen ng TVJ na iniisa-isa lang po muna nila, no? At gagawa rin po sila ng iba pang programa sa TV5 bukod sa EAT. Kasi parang request din po ito ni Idol Rapi. Pero sabi ng TVJ, sa ngayon ay pinofokusan po muna nila ang EAT.
And since meron nga po dito na project na nakalatag para sa TVJ mula dito sa post ng Viva Artist Agency, ay matutuloy na kaya mga ka-Legit Tarigans ang pinaplana ng TVJ? So, another abangan po natin yan. Pero sino po dito ang mga may hula at meron na pong advance na balita about dito? Pa-share naman guys. Ngayon naman mga ka-Legit Tarigans, dumako po tayo at pag-usapan ang patungkol po dito sa mga gawa ni Miss Jennifer sa original It Bulaga. Grabe nga yung isang Jennifer, mga ka-Legit Tarigans. Kaya hindi po nakapagtataka na talaga ang TVJ ay iningatan at ipinaglaban din po ang production. Kasi sabi nga po sa interview ng TVJ noon, bakit tatanggalin ang production na magaling? Nakaisip ng mga segments na bumenta sa mga tao. Kumita at nagtabo po ng milyon na milyon. So, makikita nyo nga po dito ang mga naging segments na kung saan ay tatak Jennifer, ayon dito po sa post ng EAT, ito ang true na Facebook page. Grabe. Dahil sa na-compile po ito, sama-sama, napahanga ako. Lahat ito, mga ka-Legit Tarigans, nagustuhan kasi natin. At lahat ng ito, masasabi po natin na talagang maganda. Hindi lamang po basta maganda, kundi the best mga ka-Legit Tarigans. And ito po ay 100% na mula po sa kaisipan ni Miss Jennifer. Lalong-lalo na po yung kalyeserye. Grabe po, kumita at tumabo po talaga ng bonggang-bongga ang It Bulaga noon. Sabi nga po ng mga dating host during Aldab Days, ay doon lamang sila talagang, alam mo yon, yung pasahod sa kanila hindi na nade-delay, yung pasahod sa kanila talagang maganda, mga ka-Legit Tarigans, kasi nag-uumapaw ang advertisers and commercials nila noon. Kasi dahil po yun sa kalyeserye, plus yung Pinoy Henyo, until now, napakabenta po niyan. Pambansang laro po itong tunay. Kasi sa mga parlor games, isa po yan sa kina-enjoyan ng Pilipino. Sabi nga po dito sa post ng EAT, eto ang true na Facebook page. Thank you so much sa pagbahagi nito. Grabe, wow talaga ako nung makita ko ito. Sabi niya, ang tanong, paano ba masasabing ang isang concept o segment ay original o gaya-gaya lang? Simple lang ang sagot, mga kababayan ko. Kapag ang gumawa ng segment na yon ay iisang tao o organisasyon lang, kagaya ni na Jennifer at TVJ, 100% original yan, kahit ano pa ang title. Ano ang tawag sa mga segments ng EAT ngayon? Ang tawag dyan, evolution, upgraded versions. Same segment na inaabangan at minamahal mo, pero mas pinaganda, mas pinakwela, mas pinatindi, mas pinamodern. Pero, yan pa rin yun. Yan ang tatak Jennifer, tatak original. Yan ang tatak It Bulaga 1979 ng TVJ. Grabe nga naman po sa pa-caps lock, talagang diin na diin bawat linya, mga ka-Legit Tarigans. Samantala, sabi naman po dito sa komento ni si Roy Michano Mogol, magandang gabi sa'yo. Isa lang ang ibig sabihin yan, na bayaran na naman ang kalaban, kaya lumipat. Ano ba ito? Kaya lumapit ang fake Bulaga sa EAT sa ratings, gano'n. Ganon din yung rating sa October 28, kaya hindi nilalabas ng AGV Nielsen. So, ito pong komento niya ay pumapatungkol po sa parang may mali doon sa November 7 TV ratings, guys. Kasi, alam niyo yon, sa TV program, ang 4.1% naman pong tunay doon ay ang TVJ or ang EAT. Pero bakit naging 4.1 din itong kabila? Nung i-check po natin to, ay 4.08. Ang TVJ, 4.13. Anong nangyari? Nangyari, mga ka-OG? Baka nga mali ako, hindi 4.08 Baka 3.08 sila. Ang TVJ
ang TVJ ay 4.1. Pero pagdating po sa top TV programs, mga ka-legit Darwicans, parehas tayo na po sila sa 4.1%. Kaya gusto rin po nating maliwanagan kasi parang may mali. Gusto natin maliwanagan kung magkaiba pa ba yung top TV programs na yan sa sa ratings na nilalabas ng TV ng AGB kasi dapat parehas yon. Bakit? Kasi pinagsama-sama lang naman po nila yung mga programa, guys. Saan pa sila kukuha ng rating? Syempre, yung ratings na inilabas na ng AGB, yun na yun dapat. Tapos pagsasama-samahin lang, tas irarank lang kung sinong number 1 hanggang sa mag-top 30, top 20, ganyan. Kaya, sabi ko parang may mali talaga eh. Pero sabi ni Sir Roy, malamang raw po niyan, alam nyo na manipula na, kagaya raw po nitong October 28 na until now, hindi raw po nilalabas. So, yun lang mga ka-legit Darwicans. Parang lang naman na parang may mali. Pero kung yun na yun, kung yun po talaga yun na mga ka-legit Darwicans at tayo ang mali sa ating iniisip, at least ka-OG no, hindi totoo ang sinasabi nila na nilampaso nila ang TVJ dahil parehas po nakalagay doon 4.1. Don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates.